Good morning, good morning, good morning guys. Mga kamananampalataya sa Panginoon, mga born again, mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon at sa panibagong gising, panibagong umaga na pinagkaloob po ng Lord sa atin. Mag-ingat po. Purihin po ang Panginoon. Nais ko lang pong i-share, ako nga po pala si Brother J.R. Tagyam. Nais ko pong i-share ang salita ng Diyos para bilang pagpalakas sa bawat isa sa atin, sa mga mananampalataya na dumadanas po ng mga pag-usig. Amen. Bakit baka inuusig po yung mga mananampalataya? Ang sabi nga po nung iba, ba't ba ako inuusig? Ako na may nasa sa Lord. Ako na may naglilingkod sa Lord. Ako'y nagpipray din sa Lord. Nagbabasa ako ng Biblia. Ba't ako inuusig? Ba't ako nakakaranas ng pag-uusig? Amen. Ganito po yan. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng Timoteo, ang sabi po, lahat daw po ng nais sumunod sa Panginoon ay uusigin po yun. Dahil kung inusig nga po si Kristo, amen, na siya po ay Diyos, wala pong exempted dito. Lahat po ng naglilingkod kay Kristo ay uusigin po yun. Dahil yung pag-usig po ay bahagi po yan ng pagkatawag ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ito po pagpapalakas po sa atin. Kaya po, yung sa mga born again po, dapat po alam po natin, yung born again po, yung salitang born again po, ay hindi lang ipanganak ng muli, hindi lang ipanganak sa spiritual. Kung hindi yung mga na-born again po, yun po yung mga malalawak po at nakakaunawa po ng kalagayan bilang isang born again. Ang born again po kasi, hindi po yan puro kasaganaan, hindi po yan yung paglilingkod po sa Lord ay hindi po yan grace ganyan, hindi po. Ganito lang po ang paglilingkod po sa Panginoon. Ito lang po yung pinakapunto diyan. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil po bilang pagtanaw natin ng utang na loob sa Panginoon na tayo iniligtas niya tayo. Kasi kung tutuusin, wala po tayong pag-asa Pero dahil sa kabutihan at kahabagan ng Panginoon, niligtas po niya tayo. Amen po. Ang sabi nga po ng Panginoon, nung tawagin niya si Jeremiah po, kung tingnan natin yung aklat ni Jeremiah, ang sabi po ng Panginoon kay Jeremiah, sabi niya, binigyan po niya si Jeremiah ng babala. Sabi po ng Panginoon, kakalabanin kanila. Lahat ng mga pinuno at namumuno ay kakalabanin kanila. Sinabi po ng Panginoon at hindi po nagbibiro ang salita ng Lord. Pero pagkatapos doon, sinabi rin po niyang, ngunit napakatibay mo, hindi ka matatalo. Sinabi niya kasi ang sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Hindi kita iiwan at hindi rin kita pababayaan. Yun po yung pangako ng Panginoon. Ngayon, siyempre, tayo pong nananampalataya, kailangan pong lakaran po natin yan. Kasi kung puro hayahay lang po yung alam natin, hindi po tayo marunong magtiis, magpakumbaba, talo po tayo dyan. So ito po, ni-encourage ko po ang bawat isang kapatid, mga mananampalataya, mga born again, mga residente ng kalangitan na talaga pong naunawaan po natin kung ano po yung katayuan po natin sa Panginoon. Lahat po hindi po nagkukulang ang Panginoon. Bago po niya tayo inilagay sa ganitong kalagayan, ay hindi po siya nagkukulang. Kumpleto po. Hindi rin po siya papayag na madedehado tayo. Yun nga lang, sabi nga, sa salita ng Diyos, walang estudyanteng nakahigit sa kanyang guro. Kaya po, kung wala kasi yung guro, wala pong estudyante. Kaya, kung inusig si Jesus, kung inalipusta si Jesus, tayo rin po, hindi po tayo exempted yan. Ngunit, ang pinaka-the best doon, dahil puno po tayo ng tagumpay. Hindi naman po tayo natatalo kasi si Jesus kahit na inusig siya, hindi po siya natatalo. Wala po tayong mababasa sa banal na kasulatan na si Jesus po ay natalo, di ba? Wala po. Puri ng Panginoon, hindi po siya natatalo at patuloy po siyang
nananatili po siyang panalo. Kaya pag nakay Kristo ka, panalo ka. Wala kang talo. Praise God. Pinupuri po natin ang Panginoon sa umagang ito. So, yun lang po. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Naway nakapagpalakas po tayo ng pananampalataya ng bawat kapatid na naka-view nitong video nito. God bless po sa ating lahat. At magandang umaga po sa ating lahat.